So, ayun na nga mga pre, bibigyan natin ng reaksyon ngayon itong batang ito na tinatawag na si Gigil Kid. Grabe grabe yung gigil. Oo. Kasi KO. sinabi niya sa mga video niya na siya mismo, no, sinasabi niya diyan, at na hindi daw po siya nabayaran. Natural, di ba? Sino ba namang aamin kung isa kang bayaran? Oo. Pero sabi ko nga sa inyo, no, lahat ng mga sinasabi niya dito, i-reverse nyo lang yan. Yun po ang katotohanan. Okay? Sino ba namang aamin kung ikaw ay isang bayaran? 'Di ba? Sino? Ang nakakapagtaka lang kasi dito, batang-bata ka pa, wala ka pa namang alam sa mga nangyayari sa politics, 'di ba? Oo. Pero nakakapagsalita ka ng ganyan. Bakit? Dahil ba bayad ka? Siyempre 'pag nakatikim ka ng bayad, gaganahan ka ngayon o magre-research ka kung ano yung mga sasabihin mong kasinungalingan. Remember na dulas ka dyan sa EDSA. Sabi mo, nandito kami para kay BBM. Tapos bigla mong binawi. 'Di ba? Oo, yun yung klaro dyan. 'Di ba? Bigla na lang yung mga content niya, bigla na lang paninira sa administrasyon. Oo, dahil nakulong daw yung tatay. Isa pa 'to, nakulong daw yung tatay niya, adik daw yung tatay niya, nakulong, tapos ang sinisisi Pangulong Bongbong Marcos. Oo. Alam mo, bata ka pa pero bangag ka na. Ang bata mo pero ang aga mo ring kumain ng pulburon. At ako'y naniniwala, no? Posible kasi 'to no? Ako'y naniniwala na kung ang tatay mo noon kumakain ng pulburon, ganun din yung anak. Kasi ang katangahan po ng tatay ay napapasa po sa anak yan. 'Di ba? Ganun yun. Oo. Kasi kung normal po ang takbo ng isipan nitong batang ito, hindi po siya maninira sa gobyerno. Lalo na't wala pa tong alam. Palagan mo ako, debate tayo. Tingnan natin kung may alam nga ba to. 'Di ba? So, meron po tayong video na bibigyan ng reaksyon ngayon. Itong kanyang video, mga pre, no? Syempre, no? Sa mga bagong subscriber natin dyan, maraming salamat po, ha? Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating munting YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Yan. Diba? Syempre, like mo na rin ang video na to at i-share na rin, mga pre. So, yan, ha? Ang tawag nila dito sa batang ito ay Gigil Kid daw. Oo. Paano naging gigil kid to? KO. Mukha namang hindi naman ang gigigil. KO. So, eto na mga pre, no? I-play natin tong video niya. Okay? Panoorin po natin. Ako po si Carlo Mendoza, Gigil Kid, 13 years old. Imagine 13 years old pa lang siya, Pakinggan nyo, Ako po si Carlo Mendoza, Gigil Kid, 13 years old. 13 years old. Nagagamit ng mga DDS. Pati mga bata na mga minor, ginagamit na po nila Bato de la Rosa, ng mga DDS, para sirain at pabagsakin ang ating gobyerno. Ang gobyerno ni PBBM. PBBM administration. 'Di ba? Nanggagamit na po sila ng bata kasi alam naman nila. May kasabihan kasi may kasabihan kasi na pag ang bata daw nagsalita, nagsasabi daw ng totoo. Ako po hindi ako naniniwala dyan. Posible naman po na magsabi ang bata ng katotohanan kung hindi ito naturuan. Oo. Pero pag naturuan ito at nakatikim pa ng salapi, bayad, ay matik yan, magre-research yan. 'Di ba? Yun po yun. Kaya naman, imagine, 13 years old ang ginamit nitong nilabato ng mga Duterte para lang banatan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam naman natin na yung video na kumalat, pulburon video na kung tawagin nila, fake naman yun. Alam naman natin yan. Pero ipinupush pa rin nilang totoo daw yun. At yun yung ginagamit ng bata ka pa, bangag ka na. Yun yung ginagamit nila para atakihin po ang ating mahal na Pangulo. 'Di ba? Oo. Wala kasi, nakulong kasi yung tatay nito, andin ang sinisi si Pangulong Bongbong Marcos. Imagine, hindi po yan
masasabi kung normal yung takbo ng isip mo. Hindi ka makakapagbitaw. Nakulong ang tatay mo dahil sa adik ang tatay mo. Kailan ba nag-adik ang tatay mo? Di ba sa panahon ni Digong? Ha? Kailan ba nakulong ang tatay mo? Di ba sa panahon ni Digong? O bakit yung Pangulong Bongbong Marcos ang sisisihin mo ngayon? Sino ba ang protector ng mga ipinagbabawal na gamot? O di ba si Digong? Sino ba ang mga presidente na may kaibigan drug lord? Di ba si Digong? Oh, ay bakit sisisihin mo yung Pangulo? Alam mo, magbago ka na, bata. Oo, parehab ka siguro. Oo, kasi baka lang naman, di ko naman sinasabing gumagamit ka ng pulburon. No, pero baka naman mo yung kabubuan ng tatay mo. 'Di ba? Oo, panay ka paninira sa gobyerno. Ang gawin mo, magbago ka na. Bata ka pa eh. 'Di ba? Huwag kang magpapagamit diyan sa mga politikong may pansariling interes. Oo, pinopromote mo yung protector. Pinopromote mo yung mga totoong mga magnanakaw. Ha? Hindi mo iniisip yung bansa. Wala eh. Ewan ko, may utak naman po ito, pero nagpapakontrol ng dahil lang sa salapi. 13 years old, take note. Tuloy natin to. Gusto ko lang po sabihin sa inyong lahat na wala pong nagbayad sa amin, wala pong pumilit sa amin na pumunta kami sa EDSA. Diba? Sino ba namang aamin kung ikaw ay isang bayaran? Diba? Wala. Hindi ka talaga aamin. Pero, kitang-kita eh. Halatang-halata masyado, boy. Dapat yung mga galawan nyo sana, yung hindi masyadong halata. Diba? Kung hakamunin ka ngayon ng lie detector test para malaman lang, hindi ka naman din papalag. Kasi voluntary naman yun. Kasi pag pumalag to, mabubuking po ang mga sikreto nito, ang baho nito. Ikaw ngayon, nagnakaw ka. Hindi ka talaga aamin, di ba? Ikaw ngayon, bayaran ka. Hindi ka talaga aamin. Hindi mo na kailangang i-upload pa yan. Kasi alam na namin na tumanggap ka. Di ba? I-reverse nyo lang po yung mga pinagsasabi ng batang ito. At may iisip nyo, ayun, yung video niya, umaming nabayaran siya. Kung i-reverse nyo siya. Diba? Pangit naman, ako nagpapakatutuwa ako dito, Ako YouTube ako. Ako inaamin ko talaga. Bayaran ako ni YouTube. Sino bang babayad sa akin? Si YouTube naman. Diba? Doon lang tayo sa totoo. Real talk lang tayo. Hindi katulad ng batang ito. Imagine 13 years old, napapaikot yung mga matatandang DDS. Napapaniwala, nauuto yung mga bobong matatandang DDS. Diba? Oo. Nakakahiya yun. Matanda na kayo, sunod-sunuran kayo sa 13 years old. Diba? Ito, tuloy po natin mga pre. Nung nakaraan, pumunta po kami doon ng buong puso. Pumunta kami doon dahil buo yung bayad sa amin. Oo, di talaga buong puso. Pumunta kami doon dahil buo ang binayad sa amin. Ang sarap kaya nun. Diba? Dapat yun yung mga sinasabi mo sa video mo. Magpakatotoo ka. Wag kang sinungaling. Ay paglaban kung ano yung nasa loobin po namin. Ikaw nakikipaglaban kung ano yung nasa loob mo. Ang nasa utak at puso mo, pera. Yun yung pinaglalaban mo. Diba? Wag ka nga. Uutuin mo pa kami. Sabagay, mga DJs, ang daming uto-uto diba? Paniwalang paniwala sa batang ito. Sus! Papunta ka pa lang, pabalik na kami. Pinaglalaban po namin ang Pilipinas. Pinaglalaban daw niya yung Pilipinas. Nakakatawa kang bata ka, 'di ba? Ang nakikita ko sa iyo hindi Pilipinas yung pinaglalaban mo.
Oo, anong pinaglalaban mo? Yung pera. Ano bang alam mo? Eh, wala ka namang alam. Oo, ang gagawin mo lang, research ka lang kaunti, ay okay na, may idea na ako. O, ito yung gagawin kong pag-atake sa administrasyon. O, gagamitin ko yung bobo kong tatay na addict din. Kunyari, sisihin ko yung Pangulo. KO. Diba? Makikipaglaban ka sa Pilipinas, tapos yung tatay mo addict. Paano mo ipaglalaban yung Pilipinas kung ang tatay mo bangag? Oh, KO. ang pakikipaglaban kasi nagsisimula muna sa pamilya eh. Hindi mo nga hindi mo nga maipaglaban yung tatay mo kasi adik. Ang pakikipaglaban, simulan mo muna sa pamilya mo. Ayusin mo muna yung pamilya mo. Ngayon, kung hindi mo kayang ayusin yung pamilya mo, paano mo ipaglalaban yung bansa? Ah, ano na? Sunog ka. Dahil ayaw po namin sa droga. Dahil Ayaw namin sa droga pero nagdodroga yung tatay ko. Yun po yung maliwanag dyan. Ayaw po namin sa droga pero addict yung tatay ko. KO. Addict din yung amo ko. KO. Bangag din yung amo kong nagbayad sa akin. Karamihan pa dong kalbo. KO. droga pong nakasira sa pamilya ko. Mm. Kaya naniniwala po ako sa isang tao na kayang supilin ang droga sa likod ng advokasya niya. Walang iba kundi si Senator Bato de la Rosa. Oh, yun. Bato daw yung idol niya. Idol nga daw niya yan eh. Oh, si Bato daw ang susugpo sa droga. Oo, kabata-bata mo pa talaga, grabe. Uto-uto ka na. Diba dapat yung bata ngayon matatalino na eh. Oo, di ba? Ginagamit yung utak. Di ba? Pero hindi eh. Oo, mukhang pera kasi. Bato yung pinopromote niya. Yung isang duwag na senador. Isang nerbyosong senador. 'Di ba? Member ng Davao Death Squad yung pinopromote niya. Hindi naman ako yung gumagawa ng kwento. Si Digong po ang may sabi niyan. Sabi ni Digong, yan si Bato, member din yan ng Death Squad. Yan yung mga idol. Idol nila yung mga utak kriminal. 'Di ba? Tuloy natin. Kaya Senator Bato, kung nanonood man po kayo, gusto ko po kayong makita sa personal upang magpasalamat. Dahil Etong pagkikita nila na Bato, etong video na to, naka-schedule na yan na magkikita sila. Kaya nga lang, ginawan niya lang ng video, no, na sasabihin niya, gusto ko po kayong makita sa personal, pero wala na, naka-schedule na po yun na magkikita sila. Binubulan niya lang etong mga manonood niya. Halimbawa, ako, makikipagkita ko kay Kibulok. Sample ko lang to. May conversation na kami niya na magkikita kami ng ganitong araw. So, ang gagawin ko, gagawa ko ng video na kunyari ganito. Sana mapanood mo tong video ko, Kibulok. Dahil, idol na idol kita sa pagiging manyakis mo. Sana magkita tayo kasi gusto ko mag-selfie man lang tayo. Makatabi ko man lang yung anak ni Satanas. Diba? Ganon. Pero, nakaschedule na po yung pagkikita namin. Kaya ako lang ginawa yun dahil para promotion din ni Bato yun eh. Ani Kibulok yun eh. Para pag nagkita kami, ibibideo ko na naman, sasabihin ng mga Pilipinong bugok na mga didishets, wow, nadinig talaga yung hiling ng batang ito. Ang bait ni Kibulok talaga. Imagine, napansin yung video. Ganon. Diba? Di credit na naman yun kay Kibulok. Ganon po yung style ni Bato at ng batang ito. Diba? Nanawagan siya dito na sana magkita daw sila pero nakaschedule na. Tama ko. Tama talaga ako. KO. lalaban niyo po ang Pilipinas. Yun lang Pinaglalaban daw yung Pilipinas. po. Ito may isa pa siyang video mga pre ha. Ito. May isang video. May tanong kasi dito. In-screenshot nga niya eh. Ang sabi dito. Di ba yung nagmamanage dyan sa bata na yan yung nagmamanage ng nanay ni Kaloy?
Diyos me, yan ba tinuturo nila? Kailan anyari na sa panahon nila, digong mo? Eto ang pagkakaalam ko na nag-manage dito sa batang ito, ay yung yung manager ni Marlo ba yun? Marlo? Yung nagparitoke ng muka? O, tingnan mo. O, lahat ng nahawakan ng manager na yun, mga may tupak. O, katulad ni Marlo. O, may tupak. Kasi hindi naturuan ng maayos. 'Di ba? O, itong batang ito, nahawakan din ng manager na yan. O, kasi, tingnan mo, hindi naturuan ng maayos. Baka tinuruan kung paano manira ng tao, paano maging bayaran, magpapasikat lang sila. Siyempre, pag sikat ka na, marami nang lalapit sa'yo. Higher. Bayaran nyo ako, pero taas-taasan nyo naman. KO. Parang ganun eh. O, tuloy natin to. Ano yun? Tanungin natin. Kap, Ano? may tatanong ko sa'yo, Kap. Ano ba mga tinuturo niyo sa amin na mabuting asal? Ang tinuturo ng mabuting asal, yung manira siguro ng tao. Yung sirain yung gobyerno. Baka yun. Kasi yun naman yung sinasabi ng batang ito eh. Doon sa rally eh. Diba? KO. Oh. Tinuruan niyo ba kaming ano? Ano ba ang tinuturo niyo sa amin? Ano? Ano ba tinuturo niyo sa amin? Wala, may nagtatanong lang kung... Grabe yung script. Oh, para magmukhang totoo. Oh. Grabe. Artistahin. Artista na yan. KO. Kamusta daw kami? Wala naman memory yan eh. May memory to. Ang tinuturo ko sa'yo, maging mabuti kang tao. Oh, yun. Maging mabuti siyang tao. Mabuting tao doon sa nagbabayad sa kanila. Yun. Maging mabuti kang tao, ha. Doon sa mga nagpapasahod sa'yo, ha. Sa mga nagbabayad sa'yo na para sirain yung administrasyon. Hindi ko naman hindi ko sinasabing siya yung nag-utos. Pero, sino ba yung nakapaligid sa batang ito? Oo. Sino? Uy, maging mabuti kang tao, ha. Doon sa mga taong nagbabayad sa'yo. Ha? Diyan tayo kumikita. Ang paninira sa gobyernong ito. Kaya galingan mo, ha. Ang pagiging mabuting tao sa kanila at maging sip-sip ka. KO. Oh. Mabuti kang bata, maging magalang ka. At Magalang? Magalang ba yan, yung batang ito? Paano naging magalang yan? Naninira nga sa administrasyon. KO. Alam nyo, hindi po magiging magalang ang isang bata kung ang tatay niya bangag. Bakit? Yung tatay niya adik eh. Paano magiging magalang yan? Diba? Malay ba natin, baka nakikita pa ng batang ito kung paano bumatak yung tatay niya. Diba? So, maa-adapt po ng bata yung katarantaduhan ng tatay. Diba? Kasi bata pa yan eh. Kung ano yung nakikita niya, gagayahin po yan ng bata. Halimbawa, bumabatak yung tatay. Inutusan ng tatay, nak, kunin mo nga yung lighter. Nak, bumili kang sigarilyo. Ganun ba, di ba? Kaya tingnan mo, itong batang ito, na sino nga ito? Si Carlo ba? O Gigil Kid? Tingnan mo, ang pangit ng ugali. Bakit? Wala po hindi po magalang eh. Bagkus naninira pa siya ng gobyerno, di ba? huwag kang susuway. Tinuruan niyo po ba kaming maging bayaran? Oo, ang galing ah. Ang galing ng tanong ah. Tinuruan mo po ba kami maging bayaran? Kailangan mo pa bang i-content yun? Gagawa kayo ng content na ganyan para paniwalain yung mga Pilipino, kami? Sabi ko nga, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Ang dami ko ng kinontent na ganyan. Diba? Na, yung feeling nila, mabuting tao sila sa harap ng camera. Pero sa totoong buhay, bayaran pala. Diba? Bakit ko po nasasabi ito? Kasi, nasa maling landas kayo tapos tumatanggap kayo ng pera. Yun. KO. Yun yung mali doon. Diba? Yun yung pinakamali. Na nababayaran ka para lang manira. Diba? Bayad ka. Kaya maninira ka.
Ayun yung problema dyan. KO. Walang ganun. Ito lang ganun. Wala. Fake news yun. Fake news. Mm. Panoorin mo na lang sa TikTok ko, Kam. Alam niyo na, ha? Alam na namin. Panoorin mo na lang sa TikTok ko, Kam. Alam niyo na, ha? Oh, alam na namin na bayaran ka. Di mo na kailangang ipagsigawan dyan sa TikTok mo. KO. O mga matatandang DDS na nagpapauto pa rin sa batang ito. Wala ba kayong utak? KO. Gamit naman ng utak. Diba? Ako'y naawa sa mga DDS na to na paniwalang paniwala no? Sa mga pinagsasabi ng batang ito. Diba? O basta po tayo na sumusuporta sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, sariwa po, no? Gumagana po ang ating isip. Hindi po tayo sunod-sunuran. 'Di ba? Yun yung problema sa kanila Mahirap po ang posisyon nila ngayon, yung mga vlogger dun sa kabila. Kasi, kaunting hakbang lang, kaso. Bakit po? Paninira po yung ginagawa nila 'Di ba? Paninira. Tayo, hindi po tayo naninira. Ha? Nasa tama lang po tayo at sila ay may mga tama. Saan? Sa utak. O, 'di ba? Yun lang po yun. Nakakaawa kayo dyan sa kabila. 'Di ba? Yung iba nga, yung Banateros, pansin nyo? Bihira na lang mag-upload. Bihira na lang mag-live. Kasi nga, sobrang ingat at may mga kaso na sila. May kaso na nga, madadagdagan pa. Lalo na yan, patay tayo dyan. So, ayun lang po yung ating video ngayon, mga pre. Meron po tayong Facebook dito. Ayan na, Ballpoint Man 2.0. And huwag yung kalimutang i-follow ang ating Facebook page. Meron din po tayong TikTok, mga pre, Ballpoint Man 2.0 din mga pre. Syempre, sa mga bago nating subscriber dito sa ating munting YouTube channel, maraming salamat po sa pag-subscribe sa ating channel. Syempre, mga pre, kung hindi ka pa nakasubscribe, i-subscribe mo na yan. 'Di ba? At syempre, ring the notification bell, mga pre, yung bell dyan, para every time na may upload po tayo, ay mag-notify po ito sa inyong mga cellphone, mga computer. Okay, ganun lang po yan. So, yun lang mga pre. Kita-kits po ulit tayo mamaya sa susunod nating video. Ingat-ingat and bye-bye.